give my life to the potter's hands. You stood before creation, eternity in your hands. And you spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failures and carried the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand.
always guiding us in all of our ways, Lord. We will always honor you and love you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. And for our tithes and offering, basahin ko po ang ating text sa Roma. Ayan, chapter 11, verses 33 to 36. And sabi po dito, napakadakila ng kabutihan ng Diyos, napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan. Sino kaya ang makakaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino kaya ang makakapagpayo sa Kanya? Sino kaya ang makakapagbigay ng anuman sa Kanya para tumanaw siya ng utang na loob? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. So sabi po dito, di ba, napakadakila daw po ng kabutihan ng Diyos. Tama po ba? Nararanasan po ba natin ang kabutihan ng ating Panginoon? Di ba, God is so good in our lives. Kakatapos lang ng bagyo sa Pilipinas, di ba? Yes, madami sa atin ang binaha, pero napakabuti ng Panginoon kasi resilient tayo, naka-bounce back agad tayo, hindi na wash out yung mga bahay natin, ligtas yung pamilya natin. Those are goodness of the Lord in our lives. Diba? Sabi nga, hindi lang naman finances ang tinitignan ngayon eh. Yung health na meron tayo, that's the goodness of the Lord. So God is so good in our lives and we cannot question or we cannot fathom the ways ng Panginoon. Sabi dito, di ba, hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Yung pamamaraan ng Panginoon, di natin kayang questionin. Sabi ng mundo, para magkaroon ka, kailangan daw kumuha ka. You take so you can have. Diba? Pero anong sabi ng Bible? Give and it will come back to you. Sa Bible, baliktad. Kailangan mong magbigay para magkaroon. Sa mundo, take. Diba? Ano pa? Sa mundo, sabi nila, para ikaw yung manguna, kailangan ikaw yung pinakamagaling, kailangan ikaw yung boss, ikaw yung pagsisilbihan. Pero what does the Bible says? Anong sinabi ni Jesus Christ? Be the servant. Diba? Be like the children. They are humble. So, kailangan daw maging mapagkumbaba tayo para tayo ay itaas. Diba? The lessons or the teachings of the Word contradicts what the Bible says. So, give and you will receive. Yun ang turo sa atin ng Panginoon. So, wag natin questionin kung ano yung mga pamamaraan ng Panginoon. At wag din natin questionin kung paano tayo pinagpapala ni Lord. Minsan sabihin natin, Lord, ito yung gusto ko eh. Bakit hindi ito yung binigay mo? Bakit ito? Hindi ko naman to hinihingi. Pero alam nyo, lagi namin pinagbibiroan ni Pastor, mahalin natin yung mga bagay na ibinigay sa atin. Kahit hindi yun yung hiniling natin. Huwag nyo pong tignan yung katabi nyo. Yan po yung binigay na katabi nyo. Okay? Diba kung ano yung, Lord, ito lang yung laman ng bulsa ko. Yan yung binigay sa'yo ng Panginoon eh. Diba? Do not question His ways. He has a higher, diba, ways. And sabi din sa verse 35, we cannot outgive the Lord. Hindi natin siya mabibigyan ng kahit anong bagay para sabihin natin na, Lord, binigay ko yan sa'yo ah. Bakit? Kasi ang lahat ng bagay ay galing sa Kanya. Sabi sa verse 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Everything comes from the Lord. Our breath, our health, our family, our loved ones, our work, our businesses, lahat ng bagay na meron tayo, yan ay nanggaling sa Panginoon. Sabi nga, yung tithes natin, nagbabalik lang tayo sa Kanya. Yung offering natin, nagpapasalamat lang tayo sa Kanya. Pero hindi mo pwedeng sabihin, Lord, binigay ko yan sa'yo. Kasi ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Kanya. So, gamitin natin yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon para sa Kanya. Kasi sabi nga, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. The Lord give us lives. Let's give our lives to the Lord. The Lord give us abilities, talents. Let's give it to the Lord. Gamitin natin to para sa Kanya. And the Lord give us wealth. The Lord give us resources. Gamitin din natin ang mga bagay na yon
para sa Kanya. Para sa kapurihan ng Panginoon. Sabi ito, purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Let's use everything we have for the glory of God. So I hope every time we receive something, we remember this is not from me. Ito ay hindi galing. Madalas sa Pilipino, galing to sa pagod, hirap, dugo at pawis ko. Pero isipin mo, hindi pala. Galing to sa Panginoon na nagpala sa akin. So I should give back to Him and should be generous in giving. Alright, so let's all stand up. And for our designated giving, we have our red envelope. Yan po is for our tithes. That's the 10% of what we've received from the Lord. Let's give it back. Let's be faithful. Our blue is for our special project. Yan po ay para sa maintenance ng ating church. Our white is for missions and benevolence. Magka-campus ministry na ulit. There are a lot of people in need. So let's help through giving sa white. And our brown is for our building project. So nakita nyo po? Yan, painted na ang ating stage and madami ng development soon. The worship hall will be completed at magiging maganda na talaga yan every Sunday para sa ating worship. So let's continue to be generous in giving in our offering. So let's pray. Lord, we thank you for your word today. Salamat, Panginoon, for you have again reminded us that everything comes from you. We cannot outgive you. We cannot question you, Panginoon, how you bless us. But Lord, I pray that every time you bless us, we remember that this is from you and for you, Panginoon. Lahayaan mo, Panginoon, na maging tapat kami sa pagbibigay. Na tuwing kami ay makakatanggap, Panginoon, ikaw ang una naming maalala kung paano kami magbibigay ng pagbabalik sa inyo, Panginoon. At Lord, I pray na maging generous kami, Lord, sa iyong ministry. Lord, matagpuan mo kaming tapat at mapagbigay. Lord, I pray you bless the work of our hands, Panginoon. Employment man ito, Lord, businesses, remittances, whatever, Lord, na tinatangkilik namin, Panginoon, ikaw ang magpala nito at kami, Lord, ay magiging pagpapala din. Salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen, amen. We may all give to the Lord. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, Solid Ground family. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is good. Amen? And you know, I'm sure nabalitaan nyo na, Pastora delivered a healthy baby boy. Talagang nakakatuwa po. Normal. Ang galing. Answered prayer. Napakamahal po kung masiis. Pero thank God. Salamat na rin sa team nila Ira sa Ace Birthing Home ay talagang nagawa na mag-normal si Pastora. You know, kwento ko lang, I missed you guys. We missed you, Our family really missed you all. And we just thank din si Brother Luigi dahil siya talaga yung nag-speak for us. Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Brother Luigi. Last week, Saturday, it was supposed to be a celebration ng birthday ni Pastora. That's August 3. August 1 was her birthday. At andun yung mga sisters, andun yung mga pamangkin. Naka-ready na yung hotpot. At biglang napansin ko, si Pastora hindi siya makabangon. Kakaiba ang feeling niya. Inaapoy na pala siya ng lagnat. At nagtataka ako, bakit ganun? Alam ko, medyo delikado rin yun kapag inaapoy ng lagnat ang isang buntis, lalo kabuanan. And hindi niya na-celebrate yung birthday niya. Kami, nakain namin yung hotpot. Busog kami lahat. Tapos, ay nga pala, si Pastora, kamusta ka na? Pero fast forward nung gabi, umaayos na yung fever niya and she started to have contractions. And I learned, I studied talaga. Inaral ko, what would it look like? Contractions, anong magiging... Kasi first time ko eh. So, yun na nga, unti-unti na.
And tinime namin, it's supposed to be every 5 minutes na yung contractions for 1 hour, yun na yun. Kinakabahan na ako kasi for 30 minutes, 5 minutes na yung contractions. Sabi ko, punta na tayo please. Kaya pa daw niya. Hanggang sa, hindi po kami nakatulog, August 3 ng gabi. Pagdating ng umaga, na-record na sa app ko, it was within 1 hour, 5-minute contractions. Sabi ko, this is it. Wala na. Tumakbo na tayo. You know what? Nag-uusap kami with Ira. Pinagpe-pray namin na sana yung punta namin walang traffic. Mga kapatid, Sunday ng madaling araw. Walang ka-traffic. Alakpakan po natin si Lord. Kung merong isang 1-hour period sa buong Pilipinas na hindi traffic, yun ay Sunday ng madaling araw. At yun pa, yung time talaga na binigay ni Lord, na talaga nakapunta kami ng maayos. And you know, when we got there, syempre prayer namin, sana available yung doktor. Kasi yung doktor, magaling yung doktor. And akalain nyo ba, yung pinaka-safe na araw na available yung doktor ay Sunday? Well, Sunday din. Alam nyo po yun, God is so good. At ayun po, pagdating po namin 6 a.m., 3 hours lang, 4 c.m. na siya, 8 c.m. na siya, 10 c.m. na siya. Kala namin, manganganak siyang wala yung doktor. Sakto yung dating ng doktor. Saktong-sakto po lahat. And wala pong kahit sino sa amin makakaplano ng mga bagay-bagay, kundi ang Panginoon lamang na kay buti-buti. At yun na po, kinaya po ni Pastora ang normal. Ang sabi ko, Pastora, basta sabihin mo, itatakbo kita kahit saang ospital na gusto mo. Kung gusto mo, yung may catering pa sa gilid. Ako lang may gusto nun. Pero sabi ni Pastora, kaya niya. She was so brave. Maayos yung BP niya, maayos yung sugar niya, na-deliver ang baby, 9:08 a.m. And talagang nakakatuwa when I saw yung baby, yung narinig ko yung iyak niya. Akala ko iiyak ako. Alam niyo expression ko? Ganun lang. Siguro nangawit yung pangako sa sobrang amazement ko sa mga nangyayari. And of course, alam ko yung mga tatay dito, you've experienced it also. You know exactly what I am talking about. Nakakatuwa po. Sobrang shock ko. Si Pastora, pinainless na siya. Ang huling nasabi niya, baby, I love you. Tapos wala na. Under na siya. At yun, lininis na si baby. Pinapunta ako sa recovery room. I had 10 minutes to myself. Lord, grabe, ang buti niyo. Hindi ko kaya. Puno-puno yung heart ko at the time. At sa kalagitnaan ng pag-iisip ko lang about everything that has happened, the baby suddenly rolls into the recovery room. Nakikita ako sa harap ko. At sabi ko, wow, Lord, napakabuti niyo. Healthy baby boy, ang cute-cute. Di pa namin masabi sino kamukha. Ako ba? Si Pastora ba? Halo-halo ba? But there's only one goal I have in my life right now, and that he gets the image of God in his life. Kahit sino kamukha. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. What a wonderful God we have. Na nagising po si Pastora, tanghali na, nakita niya yung baby. And you know, we've received so many messages. Yung iba sa inyo, you wanted to visit. And we so appreciate it talaga. Right now nga lang, hindi pa siya makatanggap because of yung kanyang kalagayan. She's still very weak kahit today. And hopefully, in the next few weeks or even days, maging okay siya. Even si baby po, kailangan pa niya ng vaccines. Pero don't worry. Talagang darating yung araw, andito siya, baka guluhin pa niya kayo habang nagsaservice. Tapos magpipreach na siya, 3 years old pa lang. So, baby pag napanood mo to. So we just thank you for your prayers. People have been sending gifts. Our heart was so touched by your love and prayers and mga messages ninyo. We're just so thankful ni Pastor. And that's really the message she wanted to say sa inyo ngayon, is that thank you talaga po. And thank God, praise God for His goodness. Palakpakan po natin ang Panginoon. Parang ang dami ko lang gusto kasing ikwento kasi ang tagal natin pong hindi nagkita, no? Pero let us discuss this morning the character of a true disciple. We are
Our series is on the book of John, yung 1st, 2nd, and 3rd John. At ito yung last letter ni John. At itong letter na to, sa 3 John, ito ay naka-address kay Gaius. So, basahin natin. Una sa lahat, let me start by asking everyone, no? Ano ba talaga ang character ng isang true disciple? What is the character of a true disciple? You know, may isang martial arts master. Ang galing-galing niya, kaya niyang suntukin yung makapal na kahoy, kaya niyang patumbahin yung mga kung sino mang opponent niya. Sa Olympics, nagkaka-gold siya, kung ano-anong mga tournaments na papanalo niya. Tapos may isang amateur martial artist. Pinapanood siyang ganon, tong master na to. One day, linapitan ng amateur na to, itong beginner na martial artist. Tinanong niya, bakit po ba kayang-kaya nyo indahin yung sakit? Ibig bang sabihin, hindi na kayo nakakaramdam ng sakit? Kasi kapag ginanong ka, kahit magaling ka manuntok manipa, pag ikaw napuruhan ka sa muka, parang ayaw mo na, di ba? Pero tinatanong ng beginner, bakit ang galing-galing nyo po uminda ng sakit? Wala na ba kayong nararamdaman na sakit? Manhid na po ba kayo? Ang sabi nitong master sa martial arts, hindi sa wala akong nararamdamang sakit. Alam ko lang kung paano i-regulate yung sakit. Alam ko lang yung ini-expect kong sakit. Kumbaga parang kahit masakit, alam ko na. Naintindihan ko na maganda ang relationship ko sa sakit. Nabago ang kanyang character dahil master siya sa dami ng kanyang pinagdaanan. Katulad po yan sa pananampalataya natin. Sa dami ng pinagdaanan natin sa buhay, hirap man o ginhawa, dahil kilala na natin ang Diyos na sumasama lagi sa atin, naiiba po yung faith natin, naiiba po yung character natin. Amen? Nagkakaroon tayo ng tunay na discipleship. True discipleship. And that's why, makikita natin lalo kung anong ibig sabihin nito sa 3rd John. Basahin natin. Sabi dito sa verse 1, "This letter is from John, the elder. I am writing to Gaius, my dear friend, whom I love in the truth. My dear friend, I hope all is well with you, and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Some of the traveling teachers recently returned and made me very happy by telling me about your faithfulness and that you are living according to the truth. I could have no greater joy than to hear that my children are following the truth. Dear friend, you are being faithful to God when you care for the traveling teachers who pass through, even though they are strangers to you. They have told the church here of your loving friendship. Please continue providing for such teachers in a manner that pleases God." Let's bow our heads and pray. Dear God, we thank you, Father, because you are about to teach us today. Lord, you remind us today things, Lord, na nakalimutan na namin. Mga bagay na gusto mong sabihin sa amin. Panginoon, right now, we are just attentive to you. We are opening up our minds, our hearts, para makuha namin ang kabuuan ng inyong mensahe at mai-apply namin to sa aming buhay. Father, allow, Lord God, for every one of us here to feel your embrace, Panginoon, to feel your wisdom, Lord, to get your wisdom, God. And Father, we just give you all the glory, Panginoon, sa word na aming aaralin today. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen. So, ang passage na ito ay hanggang verse 15, pero hanggang 6 lang tayo today. At next week, tutuloy natin yung the rest. So, the character of a true disciple. Let's go at verse 1. No? Tignan natin yung verse 1. Sabi, "This letter is from John, the elder. I am writing to Gaius, my dear friend, whom I love in the truth." So si John ay elder, si Lolo John, we know that. Siya ang elder ng mga churches. So nagtataka lang ako dito nung binabasa, tinaaral ko to, bakit kaya si Gaius yung sinulatan? What is so special about Gaius? Ano bang meron sa kanya?
I'm sure marami naman doon na magagaling din, masunurin din. Bakit siya yung sinulatan? Dahil ba, sabi sa verse 1, whom I love? There are reasons why Paul loves him. Let's go to verse 2. Dear friend, I hope all is well with you, and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. So number 1, the character of a true disciple takes care of their body and spirit. Ang prayer ni Paul for Gaius, good health. Mga kapatid, let's always pray for the good health of our friends and family. Ako po, mas maayos na ang relationship ko sa health kaysa dati. Dati talaga, midnight, instant noodles, kung ano-ano. Isang buong pizza, na-try niyo na yan. Naubos ko, actually hindi ko kayang ubusin dati. Half lang. But you know, when you as a Christian, you know your purpose, let me tell you, you will try to improve your health. The better a Christian person's health, mas marami silang magagawa para sa Panginoon. Hindi naman pwedeng dahil Kristiyano tayo, Lord, ikaw nang bahala sa health ko. Kakainin ko tong isang tipak ng karne na may kasamang cake sa dulo. At Lord, kayo nang bahala. Dahil Christian ako, alam kong, Lord, ikaw na bahala sa health ko. Iinom ako, magbibisyo ako. Hindi pwedeng ganon. As Christians, we need to take care of health. Ano po ang sabi ng Bible pagdating sa bisyo? Corinthians 6:19-20. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Paano po natin i-honor si God kung hindi tayo healthy? Even sa ating hygiene. Di ba? You know, maganda dito sa Solid Ground, we don't just talk about spiritual stuff, we also talk about our lives in general. Paano natin maaayos? Kapag ka nagsa-small group tayo, paano natin marireach out yung kapatid kung hindi nag-toothbrush? Mga ganun. Let us take care of our personal hygiene. Oh, did I first? Oh, sorry. Yeah, 1 Corinthians. Yeah, walang Corinthians. It's 1 Corinthians. Thank you, Paul. So sabi kasi dun sa verse, that you are as healthy in body as you are strong in spirit. Kumbaga, hindi ka lang malakas spiritually, maayos ka din sa iyong body, sa iyong physical. Sayang naman kung maaga tayo mawawala sa mundo. Amen? Napakadami pa nating gustong gawin. Dami pa nating gustong ma-reach out. Imagine niyo yung mga family members na hindi pa na-reach out. Diba? Sometimes, ang masama, yung Christian kailangang pamamatay, di ba? So, let us take care of our bodies. You know, kami pag kumakain kami sa bahay, ang laging paalala sa akin ni Pastora, 1 serving. Ano ibig sabihin ng 1 serving? Isang plato lang. Isang plato lang. Ganun ba yan? Hindi porke isang plato, hindi mo binabalance sa plato. Hindi. 1 serving, 1 cup of rice, 1 simpleng amount ng ulam. That's it. You know, ako din, lakas ko kumain. 3 rice. Sino dito? Ako lang. 3 rice talaga. Di ba? Ang daming ulam. Meron pa nga, kaka-dinner ko lang, pupunta ako sa tita ko sa kapitbahay, ano ulam nyo? Di ka pa ba kumain? Ano ayoko magsinungaling, gaganon lang. Tapos kakain din ako doon. Diba? Pero I realized, especially when I tried to lose some weight, na pwede ka pala mag-adapt. Yung body mo mag-a-adapt siya. Tatry mo lang, mahirap lang, isang rice lang talaga, di ko kaya to. Pero try mo lang, after 1 week, 2 weeks, masasanay na siya. Okay? So ang battle na lang nasa isip, wala na sa body. So, yun nga, maganda. Let's take care of our bodies. Isa pa, yung processed food. And the reason why I'm sharing this to you, kasi we need to take care of our bodies. If we want to reach out more people, gusto natin mapuno to at bumuo pa ng isa pang church, kailangan natin tumagal. Amen? And that's why umiwas na tayo sa processed foods. Di ba?
Ano ba yung mga, ang kailangan kinakain natin yung mga natural. Yung talagang manok sa palengke, baka, baboy, ingat lang, di ba? Siyempre may mga taba pa rin yun. Ganun. Isda. Iwasan na natin yung mga, eto maraming tatamaan. Here we go. Instant noodles, chichirya, soft drinks, hotdog, tocino, longganisa, meatloaf, cupcakes, canned goods, cookies, cake, donuts, ice cream, kahit yung mga kapeng matatamis. In other words, lahat ng masaya, iwasan. No, but anything that is processed, it will destroy our bodies. It causes cancers, Alzheimer's. It causes kidney failure. Magkakapatid po ang heart disease at kidney failure at yung sugar, lahat po yan, isa lang yan. Ang cause niyan, too much sugar, too much processed foods. How else can we take care of our bodies? Matulog po tayo ng hindi umaga, maaga. Amen? Baka too much cellphones, too much iPads, computers, nagpapapuyat sa atin. Yung mga TV series natin, yung movies, yung games. Ihiwalay po natin yung work sa rest. Minsan tapos na yung work, tinutuloy pa rin natin. Hindi ka naman employee of the month, hindi naman tataas ang sahod. Diba? Let us regulate yung tamang tulog natin. Tapos isa pa, bisyo. Sometimes as Christians, meron pa rin mga nakakalusot na bisyo sa ating buhay. At ang paalala po dito ay ang bisyo po ay hindi para sa atin, mga kapatid. Brothers and sisters, ang bisyo sa murang edad pumapasok na sa kabataan. Magkakaayaan, kunyari group project. Pero ayan na, linabas na. Wala na silang magagawa. So, ang problema, kapag yung kabataan na humaling na, dadalhin niya na sa paglaki niya. At ang problema, paglaki na, na-addict na sa bisyo. Sabi sa Ephesians 5:18, "Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit." Let us be filled with the Spirit. So katulad nga, talagang kailangan ganyan natin maalagaan ang buhay natin. You know what? Kung hindi tayo kayang pabagsakin ng kaaway sa spiritual dahil matigas na tayo sa spiritual, guess where siya tatry magpabagsak? Physical, yeah. Sometimes we think, wala yan, iba yung physical, iba yung spiritual. The enemy will do its very best. Amen? And if we do not take care of our bodies, sayang. Sayang ang word na naitanim that can reach out to more people, especially ating families. Huwag na tayong magiging sobrang focus sa spirit na nakakalimutan na natin yung ating bodies. In the same way, huwag naman tayong sobrang focus sa bodies natin na nakakalimutan na natin yung spirit. Kasi sabi nga doon, same yun, spirit and body, di ba? Ang katawan natin ito ay hindi forever, pero ang spirit natin, guess what? It's forever. So dapat alagaan natin. Paano natin maaalagaan talaga ang spirit natin? You know, one important way is to do devotions. Is to really do devotions. And shinare ko to sa ating recharge night. It's the power of 4. Isa po siyang study na tinignan nila. Ano ang differences ng mga levels ng Kristiyano? Kasi may Kristiyanong mahina, may Kristiyanong malakas. Tinignan nila ang lahat ng bagay, nakita nila, it's in devotions. Mga kapatid, it's okay to go here Sunday service, yeah. But it's not enough. Let's do devotions. It is where you go in to the presence of God alone. At lalo nating nakikilala ang Panginoon. Ang sabi sa study na The Power of 4, kapag ang isang Kristiyano at least 4 days a week nagdi-devotion, kakaiba siyang Kristiyano. Now, of course, gusto natin everyday tayo nagdi-devotion. Amen? But sometimes, gawa ng kabisihan, gawa ng kung ano-anong kailangan nating gawin, hindi natin kinakaya. There are days na hindi.
So, ang sabi dito sa study, if you just do 4 at least, kung from 0 or from 3, i-4 mo. Ngayon kung full ka, Monday to Sunday, huwag mo naman ibaba sa 4. Kasi nasa everyday ka na. So, ang sabi dito, kapag daw 4 times a week ka nagde-devotion, it's 228% more likely na mag-share ka ng faith sa iba. You are 231% more likely na mag-disciple ng ibang tao. And this is a study. 60% less likely na ma-feel mo na wala kang growth spiritually. You are 59% less likely na manood ng pornography. You are 30% less likely na makaramdam ng loneliness. You are 31% less likely na mahirapan magpatawad. You are 416% more likely na magbigay ng tithes and offerings. You are 218% more likely na maging generous sa charities. Congratulations if you can do it every day. For those na nahihirapan, let's strive for at least 4 times a day. Amen? You know, it really transforms us. We are talking about the character of a true disciple. Number 1 is this. Let's get God's word in our hearts every day. Amen? We have to be strong in spirit. Ano pa ba ang ibig sabihin ng pagiging strong sa spirit? Sabi sa Romans 8:9, you, however, are not in the flesh, but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. You know, katulad ng kwento ko kanina, yung master martial artist, tsaka yung amateur martial artist. Alam mo yung amateur martial artist, ang gagawin niya, sobrang excited niya makipagbakbakan sa tournament. Pag may tournament na siya, sa first round pa lang, ang galing niyang umiwas, ang galing niyang sumuntok, ang galing niyang sumipa, makakascore siya ng ilan. Feeling niya siya na yung mananalo sa match na yon. Come second round, kaya pa rin niya, nakakalusot pa rin siya ng mga boxes, pero na-straight siya dito, ang sakit. Tapos na-kick siya dito, ang sakit. Lalo na dito sa ankle, ang sakit. Kapag amateur ka, yung pagtanggap mo ng pain na yon, maiiba ang iyong aggressiveness. Maiiba yung courage mo. Kung hindi ka properly trained sa pagtanggap ng pain, akala mo first round magaling ka na, mananalo ka na. Come second round, third round, in the end, matatalo ka sa match. Why? Because you do not have the true character para maging master. Yung master, anong itsura? First round, hindi pa agad siya sobrang excited. Tatry-try lang siya. Ang magiging technique niya, counter punches. Hihintay niya, i-study niya yung kalaban. First round, wala muna mangyayari. Second round, pagdating, ayan na. Pagka tumitira na ang kalaban, ka-counter siya, titira siya, mananalo siya sa round na yun. Third round, mahahataw siya sa mukha, mahahataw siya sa paa. Pero alam niya ang itsura ng pain. Alam niya, he is living in what training he did. So hindi siya basta-basta madi-discourage nung mga pain na mararamdaman niya. It's the same for us, mga kapatid. We live in the Spirit, So nothing can take us down so easily. Amen? At the same time, kailangan nagtitrain tayo lagi sa ating Master, Jesus. Let us learn to hear Jesus' voice. Obey Jesus daily. Be disciplined by Jesus. Kasi when you live in the Spirit, kaysa sa sarili mong spirit, magiging sensitive ka sa voice niya. Magkakaroon tayo ng opportunities na ma-overcome ang anumang challenges. Sabi dun sa verse, anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. Yung amateur na martial arts artist, mukha siyang master sa first round. Mukha siyang, nakanood na ba kayo ng ganong match? Parang ang lakas-lakas. Naalala niyo yung mga laban ni Pacquiao noon? Ala, parang hindi kakayanin ni Pacquiao to. Ba't hindi siya masyadong sumusuntok? Ano nangyayari? Mukha lagi silang malakas.
Pero a true disciple, a person na talagang merong character ng disciple ni Lord, kahit di tayo mukhang malakas, no? Hindi kaya tayo patumbahin ng kaaway. Amen? Ang sabi sa 2 Timothy 1:7, "For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline." Ang sabi din sa Romans 8:13, "For if you live according to the flesh, you will die." Katulad nung amateur na nagtitiwala sa sarili niyang excitement, natalo siya. But if by the Spirit you put the death, the misdeeds of the body, you will live. Sabi sa Isaiah 40, verse 31, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Mga kapatid, hindi tayo katulad nung amateur na first round lang. Mahaba-haba tong biyaheng to. Patibay tayo araw-araw. Amen? Ganon lang tayo tatagal sa buhay na to kung kaya natin magpatibay araw-araw. Let's go to verse 3. Sabi doon, some of the traveling teachers, so nangyari si Paul, nagpadala siya ng traveling teachers. So for example, dito si pastor ang ating senior pastor, pwedeng halimbawa pag wala siya, magpapadala siya ng ibang guest speaker o kaya guest preachers or pastors. So ganun yung nangyayari dito. Some of the traveling teachers recently returned and made me very happy by telling me about your faithfulness and that you are living according to the truth. So number 2, the character of a true disciple lives according to the truth. It's a report by the traveling teachers yung nangyari dito. Wala si Paul, nagpadala lang siya. Alam niyo po, kapag ang buhay niyo sobrang gandang example na tinetestify na kayo sa iba, ibig sabihin talagang namomodelo niyo si Jesus. Amen? Hindi mo kailangan i-prove ang sarili mo kahit kanino. Kasi sila mismong nakakakita sa'yo ang mag-share ng anong klaseng buhay meron tong Kristiyanong to na may Jesus sa puso niya. Kaya hindi natin kailangan kung ano-anong magmayabang o magpakalaki o makilala. Alam niyo po yung mga taong tipong tahimik lang siya, no? Na parang ang gusto lang niyang gawin ay yung trabaho niya. Sa trabaho, nakakakita ako. Sa trabaho, di ba? Sa mga nag-work, kahit sa mga may business, may mga taong ang ingay, ang yabang, pero hindi talaga nila fully nagagawa yung maayos yung work nila. Pero may mga taong tahimik lang, opo ma'am, opo sir, walang problema. Biglang halimaw sa trabaho. Laging nami-meet yung deadline. Laging nagagawa naman. Di ba may ganon? I'm talking about this kind of person. Di ba? Na hindi kailangan ipaalala o isumbat niya yung mga ginagawa niya para malaman ng iba. Hindi importante sa kanya yung parangal ng tao dahil ang importante sa kanya ay ang Diyos ang nabibigyan niya ng papuri. Every action na ginagawa niya ay para sa Panginoon. Ang gandang ugali nun bilang Kristiyano. Kapag pinuri ka, na ang galing-galing mo naman, pero kinukuha mo yun at nilalatag mo yun sa paanan ni Jesus, it's not me, it's God. This is exactly what we experienced sa pregnancy at delivery ni Pastora. It was never us. Totoo lang. Akala namin yung mga bata dito, yun ay anak namin. Okay lang naman. Pero, it was all God. When God works talagang wala kang masasabing it's all about you, skill mo. You will always direct it to Him. Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. If there is one purpose sa buhay natin, yun ay maipasa natin yung glory from us to Jesus, then I think we are doing the right thing. Amen? Question.
Mga kapatid, what if binigyan ka ng talent or ng isang opportunity na maging influencer or isang kakayahan na kakaiba? Pero kesa ikaw ang makilala, pinapakilala mo lagi si Kristo. Kasi kung ibibida natin yung sarili natin lagi, ang gagayahin nila tayo. Bakit mahirap yun? Na ang ginagaya nila yung model natin kaysa si Lord. Bakit mahirap yun? Aba, nakafocus na sila sa bawat galaw mo. 'Di ba? Yun nga yung mga problema sa mga celebrities. Minsan, may ginawa silang masama, pero binabaluktot nila, pinapakita nilang, ay hindi, ito ang dahilan yan. May isa ako nakitang mensahe ng isang artista. Ang problema ng artistang to, meron siyang girlfriend, pero meron siyang naka one night. Tapos ang sabi ng artistang to, nung i-interview siya, sabi niya, ay, iba kasi yung one night. Iba yun sa relationship. Hindi mo pwedeng gawing panira ng relationship. Okay kami, ito iba pa to. So okay lang lahat. Di ba? Asan ang reasoning nitong taong to? Anong Bible ba yan? Ang mahirap kapag meron kang kakayahan o celebrity ka or influencer ka is that sometimes tinitignan ka at pag nadapa ka, syempre, dahil gusto mo bida ka, tatry mong i-twist yung katotohanan para mukha ka pa ring maayos. Guess what? Ang mangyayari sa mga kabataan at sa mga sumusunod sa'yo, mga followers mo, makikita nila, ay, ganun lang pala ang dahilan. Okay lang pala yun, yung kasalanan na yun. Yun pala ang pwede kong gawin din, sabihin din sa aking magulang, sa aking mga kaibigan, para pagtakpan yung kasalanan ko. So, ang hirap po ng ganun. Sabi sa Matthew 23:12, "For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." Titingin ang tao kay Jesus kapag tinuturo nyo lagi kay Jesus. Mas maganda na yung isang Kristiyano, may kakayahan, may influence, lagi mong tinuturo kay Jesus. Kasi kung ako halimbawa, kung ako na may influence sa inyo ngayon, ay biglang madapa, at least alam nyo na wag ako ang tignan, wag ako ang gayahin. Titignan natin si Jesus. And kapag ako'y nadapa at binago uli ni Lord, mas mag-glorify nyo ang kakayahan ni Lord sa buhay ko, kaysa naman yung buhay ko ang tinitignan. Amen? And that's what I always tell everyone. Sometimes there will be chances na mag-a-abroad tayo, malilipat tayo ng ibang city dito sa Philippines, malalayo kayo sa solid ground. One thing na dapat nating laging tignan ay si Jesus. Do not follow leaders. Do not follow anyone na ang galing-galing magsalita, na parang namimigay ng pera, whatever. Let's follow Jesus. Kasi sigurado, secure tayo sa ganun klaseng guide. Amen? Palakpakan natin si Lord. Apakabuti niya. Let your life be so attached to Jesus that they learn more about Jesus when they see you. No? Sobrang si Jesus lang ang fina-follow mo. Sa ginagawa mo, nakikita nila kung sino si Jesus. That is a wonderful testimony. Amen? When I was in one of our office trips, nagboracay kami, team building. Yung iba kong mga kasama, lasing na. Siyempre, hindi ako minom. So lahat ng sinasabi nila, naririnig ko. At napadaan ako, tapos may mga ilang boss ako doon. Sabi ng isang boss, kala niya tahimik lang siya, bumubulong siya sa katabi niya. Uy, si Chris, hayain mo uminom. Diyan lang siya. Okay. Naririnig ko yung sinasabi niya, lasing na lasing. Tapos sabi naman ng isa pang boss, hindi yan papayag, Kristiyano yan. Christian yan, hindi siya, kahit hayain mo yan, hindi. Gano'n siya. So, okay, at least may tagapagtanggol ako doon. Hindi ko kailangan magrararason. So, do you see,
when they know who you are, they get to know who your God is. And the same boss, after a few years, in-approach niya ako, sabi niya sa akin, alam mo, Chris, natutuwa ako sa'yo. Promise, kahit papuntahin natin siya. Di, wag na. Yeah, and it's not para i-lift up again ang aking sarili. It's because I've been following God since I was 15. And everything na sino ako, everything that is me, it's all because of Jesus. And when that is your constant guide every day, one way or another, you get to reach out just because you are living the life that Jesus wants you to live. Palakpakan natin si Lord. You know what? If you honor the Lord when no one's looking, He'll honor you when everyone's looking. You do not need the honor of man. All you need is the honor of the Lord, the affirmation from Jesus. Ibang-iba ito sa sinasabi ng mundo. Mga kabataan, especially mga mag-work na, pagdating nyo sa mga offices, they will teach you na kailangan nasa ibabaw ka lagi. Na kahit kasalanan mo, huwag ka mag-sorry. Na kahit parang gawan mo ng paraan ang mga bagay-bagay para hindi ka kailangan mong dumikit sa mga boss, makipag-inuman kasama sa kanila para ma-promote ka, para maging secure ang trabaho mo. Ito ang mundo sa labas. Mga kabataan, napagdaanan ko lahat yan. At sa mga nakausap ko, napagdaanan nilang lahat yan. Marami sa amin, hindi namin sinunod ang sinabi ng mundo. Pero inallow ni Lord na magkaroon pa rin kami ng success. Ang mas maganda pa, successful ka na, may testimony ka pa ng kabutihan ng Panginoon. Amen? Please choose na always stay sa kabutihan ng Panginoon. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Mga kabataan ulit, marami tayong pagdadaanan tayo. Magsisimula yan, siguro, pagdating nyo ng high school, senior high, mamimili kayo ng strand. Tama ba? Tama ako, di ba? Tapos mamimili na kayo ng iba't ibang courses nyo. Sa courses nyo, mamimili kayo ng iba't ibang specializations nyo. So, saan kayo magfo-focus? Kasi ang isang course, hindi pa yan super focus. May isa pa ring focus. At madidistribute kayo sa kung ano-anong kumpanya. All around the Philippines, even the world. You might get to travel the world sa pinili mo, sa decision mo sa buhay. But wherever you go, please always remember this. I have been crucified with Christ. And I no longer live, but Christ lives in me. Wherever you go, sino man ang boss mo, anumang kumpanya yan, let Christ live in you. Amen? And once you're there, ipakita mo kung sino si Jesus by the choices that you make. Magtataka sila, yung mga katrabaho mo, mga kaibigan mo, magtataka sila, magtatampo sila. Hindi ka laging sumasama sa inuman. Meron pa dyan, maraming magagalit sa'yo. Meron pa dyan, ipapersecute ka pa nila. Keep your stand for Jesus. You no longer live for your own. Amen? And when you're ready, kapag ready ka na kabataan, share the word sa office mo, sa community mo, sa friends mo. They will get to know Jesus sa buhay mo, then supplement mo pa yon by sharing the word. Give them an opportunity to be saved. Give people maps to heaven. Sabi sa verse 4, I could have no greater joy than to hear that my children are following the truth. Alam niyo po, isa sa pinaka nagbibigay joy sa isang pastor,
maliban kay Lord, ay ang kanyang mga tinuturuan or even members ng church ay sumusunod ng maayos sa Panginoon. Ginagabayan sila ng Panginoon. Kahit saan sila mapunta, kahit sa ibang church or ibang countries. Kahit minsan, alam nyo, in touch pa rin si pastor sa ilang mga nag-abroad, sa ilang mga nag-ibang church because of geography reasons. And natutuwa siya kapag nakikita niya na dire-diretso pa. Nagiging leaders sila sa mga simbahan nila. Nagiging workers sila. Yung iba nagiging pastors pa, preachers. Kasi nagtuloy-tuloy sila sa kanilang journey with God. Alam nyo ako, well, father na ako, di ba? So, iba na. Ang dami kong naisip para sa anak ko. Ang dami kong plano, pangarap, wow, MMK. Mga ambition ko for my son. One day, gagraduate siya. One day, sasabihin niya pa, ikakasal na kasi ako. Ngayon, arranged marriage na lang, add kayo 20K. De joke lang. Pero nakakatuwa kasi I think about this future. One day He will definitely leave us. One day kami na lang ni Pastora ulit. Alam niyo po, for 12 years kami lang ni Pastora magkasama. And saan kami nagpupunta. And then suddenly, ilalock in kami ni baby. Pero after 20 years, 25 years, yun na naman. So, anong gagawin namin after niya umalis? Tara, balikan natin yung mga pinuntahan natin dati. Ganun ba yun? You know, I was just thinking habang inaaral ko tong preaching na to and I just fast-forwarded in the future. And alam niyo po kung dumating sa point na matanda na ako, 100 years old, at nasa deathbed na ako, 100 to 110, Lord, yung gusto ko talagang edad na mamatay. Kasi lahat na ng mga kaibigan ko, baka, de joke lang. Pero pag nandun na ako sa, deathbed at binibilang ko na lang yung mga huli kong hininga, there's only one thing talaga na gusto kong marinig sa anak ko at that point. Kapag sinabi niya na, don't worry pa, I will follow the Lord all the days of my life. Don't worry pa, you've taught me well, you and Mama. Don't worry kasi tutuloy-tuloy ako. Madami akong natutunan at gagawin ko yung best ko. You know what? Ako na siguro yung magiging isa sa pinakamasaya at salamat anak, lilipad na ako sa heaven. Kasi, that's it. You've done your job as a parent. Amen? That's really it. Lahat ng ginawa mo sa career mo, it's good. But those are nothing. Pag nasa deathbed ko na, anak, pakicheck nga kung may pumasok na sahod. Hindi naman yun ang importante. Yung legacy na maiiwan mo, that's what's important. John 15:4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. When you remain in Jesus, hindi ka lang magkakaroon ng buhay. Na, buhay ka. You will have joy and you will bear fruit. And that's why, mga anak, can I talk to you, mga anak? Mga kabataan? I just showed you sa perspective ng tatay, ang pakiramdam niya na pag umalis na siya, yung kasiyahan na meron siya sa sasabihin niyo sa kanya. So punta tayo sa perspective niyo, mga kabataan. If you follow the Lord, you are not just helping yourself. You are pleasing your parents. You are showing them na kahit ang dami natin pinagdaanan, Mama, Papa, susunod ako, huwag ka mag-alala. It will be the greatest form of joy ng isang parent na marinig niya yon sa kanyang anak. And that's why, mga kabataan na nandito ngayon, remain in the Lord. Huwag tayong kakalas. Temptations will come. Friends, girlfriends, boyfriends, kung ano-ano. Careers, hahatakin kayo. The devil will try to throw everything at you para lang
makuha kayo. And you know what? Once kayo ang nakuha, it can affect the parents at sila. They can break down, they can question God, and the family can just be in despair. Protect the family. Huwag mo hayaan na ikaw yung dahilan. Gets? Nagigets niyo? Protect the family. Remain in the Lord. And it will provide happiness and joy for your parents. Amen? Let's continue. Verse 5 sabi, Dear friend, you are being faithful to God when you care for the traveling teachers who pass through, even though they are strangers to you. So, Gaius, he cared for the traveling teachers. Sabi sa verse 6, They have told the church here of your loving friendship. Please continue providing for such teachers in a manner that pleases God. So, merong in-establish si Gaius na friendships at nag-provide siya ng pangangailangan. Number 3, the character of a true disciple shows hospitality and compassion. Nakwento na namin sa inyo kung paanong nung nasa France kami, specifically sa city of Marseille, na naghanap kami ng isang church at kahit French yung turo, binigyan kami ng isang interpreter para i-translate sa amin, para makapag-word pa rin kami. At right after nun, in-invite pa kami sa place nila. You know what? Yung mother doon, pangalan niya si Kathy Vital, yung anak niya, which is si Sam Vital, sila ay nasa Singapore 2 weeks ago. Ini-invite kami. Kasi parang dedication ng anak nila sa Singapore. Eh kung hindi lang buntis si Pastora, di ba? Who knows? Pero yung closeness na yon nandoon. And it is the same here. May closeness sila. Kahit mga Kristiyanong matagal nang hindi nakapag-usap, sabi sa 1 John 3:17-18, If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Kahit ako din po, as a young person, nung kabataan ako, ang dami pong tumulong sa akin, mga kapatid ko, ay mga brothers and sisters ko in the Lord. May mga pinagdaanan ako, ini-encourage nila ako. Kailangan ko ng pamasahe dahil hindi ako makapunta, tinutulungan nila ako. Diba? Ngayon, talagang one of the best examples ng friendship sa Bible is Jonathan. Kilala niyo si Jonathan? Sino yung best friend niya? David, yes. You know, nung inaaral ko yung life ni David, ang isang medyo hindi natin masyadong napapansin ay si Jonathan. And honestly, if hindi ako magiging David sa buhay ko, Lord, let me be a Jonathan. Jonathan was such a wonderful friend. Una sa lahat, he was supposed to be king. Siya dapat ang hari. Siya yung royalty. Kumbaga, David, utusan ka lang, dapat sumunod ka sa akin. But no, talagang he was a friend to David. Alam niya na anointed si David at sinunod niya yung sinabi ni Lord na maging friendly kay David. Nung very down, si David ay talagang siya yung nag-i-encourage. Alam niyo po, madaling magpakita ng pagmamahal sa mga mababait sa inyo. Amen? Pero paano yung mga mahirap mahalin? Mga taong nanakit sa'yo. Mga taong nang-iwan. Mga taong nag-reject sa atin. Mga taong hindi tayo trinato ng tama. Matthew 5:43-45. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Kapatid, kung talagang anak tayo ng Diyos,
at nagbago na tayo, patawarin mo. Patawarin mo siya. Patawarin mo sila. Sabihin nga natin sa katabi mo, patawarin mo. Kung ang katabi mo ay kaaway mo, sabihin mo, sorry ha. Kung inutangan ka ng katabi mo, sabihin mo, pinapatawad na kita, basta magbayad ka muna. Sa mga Christians na matagal na, katulad ko, naalala niyo ba yung kantang, iabot mo ang iyong kamay, kapit bisig sa pagkakaisa. Alam niyo yan? Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo'y magkaisa. Naalala niyo yan? Hindi. Puro Gen Z ba nandito? But I remember that song when I was in high school. And natutuwa ako sa song na yon. It was usually sung sa church, and ang sinasabi ng worship leader habang kinakanta to, kamayan po natin lahat, umikot po tayo at kamayan natin lahat. Lalo yung mga kaaway natin, puntahan na natin at maghingi tayo ng patawad. Ganun yun. So, ikaw mapo-force ka. Ano ba yan? Kaaway ka. Diba parang, pero, kailangan natin magpatawad. I have a question for you, brothers and sisters. Anong bagay ang kayang gawin ng church na hindi kayang gawin ng mundo? First of all, mag-pray. Kaya bang gawin ng mundo yon? Yes. Kayang gawin ng mundo mag-pray. O sige nga, kaya ba gawin ng mundo ang mag-praise and worship? Well, yes. Kung yung talagang gagayahin lang, yung praise and worship, mas marami pang ilaw, may haze machine pa, may fog, tapos may lights, nasa Araneta pa sila. Kung talagang gagayahin lang, yes. Kaya ba ng mundo mag-preach? Yes. Kung gagayahin lang the form, the way na mag-preach, yeah. Pwedeng wala sa tunay na spirit, pero kung gagayahin lang ang pag-uusapan, yes. They can. Tumulong sa mahihirap, yes. Kayang gayahin ng mundo ang pagtulong sa mahihirap. Ang isang bagay na hindi talaga nila lubos na magagawa ay magpatawad. Alam niyo kung bakit hirap ang mundo magpatawad? Ang mundo nakasentro sa justice and fairness, hindi ba? Kung magnakaw ka ngayon sa kapitbahay mo, may barangay agad, may pulis agad, baka makulong ka pa. Kailangan magbayad ang nagkasala, kailangan maparusahan ng mali. Ang tingin nila sa forgiveness ay kahinaan. Yan ang mundo. Parang talo sila ng kabila. Kaya kapatid, huwag tayo mahirapan magpatawad. Kasi wala na tayo sa mundo. Dapat madali tayong magpatawad. Hindi tayo kabilang sa pag-iisip ng mundo. Pinatawad tayo ng Diyos. Amen? Kung titignan natin ang lahat ng ginawa ng Diyos, magmula Genesis hanggang Revelation, lahat. Tignan natin lahat ng ginawa niya. There is one main message in everything that Scripture tells us, and that is God's mercy and grace. Dahil talagang wala na tayong pag-asa, pero binigyan niya tayo ng pag-asa. Psalm 103:12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Isaiah 1:18. Though your sins are like scarlet, scarlet is like maroon, like blood, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool. Sabi sa Micah 7:18-19, Who is a God like you, pardoning iniquity and passing over transgression for the remnant of His inheritance? He does not retain His anger forever, because He delights in steadfast love. He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You will cast all our sins into the depths of the sea. And this is our great God, mapagpatawad. As we close, next week we're gonna discuss yung kalahati ng 3 John.
At malalaman, kung ngayon inaral natin si Gaius, next week maaaral natin si Diotrephes. Ano naman yung ginawa nun? At marami pa tayong matututunan kung ano talaga yung character ng isang true disciple. Pero dito kay Gaius, makita natin na the character of a true disciple, number 1, takes care of their body and spirit. Number 2, lives according to the truth. And number 3, shows hospitality and compassion. Alam niyo po mga kapatid, bakit kaya si Gaius ganun na lang siya kabait? Bakit niya sinunod lahat yung pagiging disciple? Bakit siya nag-live according to the truth? It's because he knew about God's grace. Alam niya yung importance ng grace ng Panginoon. Alam niyo, when I was in college, may nabasa akong libro, and I loved it so much. It's called What's So Amazing About Grace by Philip Yancey. May isa ako natutunan tungkol kay God. Alam kong may grace siya, pero isa sa magaganda kong natutunan, alam nyo, si God, pag pinapakita niya yung grace niya, sa mata ng tao, it's unfair. Lord, bakit mo hinayaan na yung nagpa-persecute sa akin magkaroon ng magandang buhay? Lord, ang unfair. Lord, bakit yung taong ang sama-sama, hinayaan mong yumaman, maging successful? Lord, ang unfair. Lord, bakit yung taong yun na dapat nasira na lang yung buhay niya sa sobrang pang-aabuso niya sa akin at sa tao, ginawa niyo pa siyang Christian. Tapos ngayon, para siyang anghel. Lord, ayoko. Ang unfair. Dapat sinagot niya lahat ng mga ginawa niyang kasamaan. Lord, bakit kung sino pa yung hindi maayos ang trabaho sa kumpanya, sa komunidad, sa bahay, sila pa yung naitataas at minamahal. Lord, ang unfair. Lord, ilang beses kanyang tinalikuran. Itong Kristiyanong to, ilang beses umalis sa presensya mo. Ilang beses siya nagrebelde sa inyo. Tapos isang punta niya lang sa church, binago na siya. Ganun na lang ba yun? Lord, ang unfair. Bakit ako, hindi niyo pa ako ginawang successful? Lagi ako nasa church. Siya, ang dami niyang ginawang masama. Ngayon lang siya pupunta, mas naging successful pa siya. Lord, ang unfair. Di ba ganun? At mag-ingat kayo dun sa huling yun. Dahil that's exactly the story of the prodigal son. Yung nagbalik na bigyan ng atensyon. Yung laging nandun nagreklamo. You know, let me tell you mga kapatid, God is not unfair. You know who's unfair? We are unfair. Let me tell you why. Gusto natin maparusahan yung gumawa ng masama? Eh di ba gumawa rin naman tayo ng masama? Sino ba tayo para mas deserve natin ang grace ng Panginoon kumpara sa Kanya? Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo, one way or another, gumawa ng masama. Kung gusto mo talagang masunod yung sinasabi mo na unfair si Lord at dapat niyang parusahan ng masama, walang ni isa sa atin ang nandito. Kaya nga talaga, hindi unfair si God. Gracious si God. Alam nyo, sa isang mundo na tuloy-tuloy ang pagiging masama ng mundo, mas gusto ko nang ang Panginoon ko ay nagpapatawad at nagmamahal kaysa pinaparusahan tayo. Amen? Mas gugustuhin ko nang ang manlilikha ng langit at lupa ay pinipiling maging mapagmahal kaysa tayo ay lubusan ng mawala sa mundo. Mas gugustuhin ko ang Panginoon ay piliing mahal ako. Para once naramdaman ko yung pagmamahal ni Lord, once na maramdaman kong gracious si God, yung grace na yon at pagmamahal ni Lord, yun ang aapaw, papunta. You see, oo, masama ang mundo. Pero pag nasunod yung mga unfair natin, meron dyan sa labas na tingin sa'yo unfair si God dahil ikaw Kristiyano ka ngayon. Meron dyan sa labas na ang tingin sa atin ngayon, bakit ganyan yan? Nang abuso din yan dati, gumawa din ng masama yan, dapat ikaw din talaga
ay mawawala. And that's why I love that God is so gracious. Lahat tayo mahal ni Lord. Tayo lang minsan yung nagkukulang ng pagmamahal. Amen? Let's always love the Lord in our hearts so that we can truly embody the character of a true disciple. Amen? Did you learn something today? Palakpakan natin ang Panginoon. Let's stand up and let's sing just softly. Itataas. Let's sing. Tataas aking kamay at aking puso, namamangha sa pag-ibig mong wagas. Itataas, iaalay ang aking buhay, Diyos, ako'y sa'yo. Itataas. Itataas aking kamay at aking puso, namamangha sa pag-ibig mong wagas. Itataas, iaalay ang aking buhay, Lord. sa'yo. Taas natin ang ating mga kamay. Purihin natin ang Panginoon. Itataas aking kamay at aking puso, namamangha sa pag-ibig mong wagas. Itataas, iaalay ang aking buhay, Diyos, ako'y sa'yo. Ako'y sa'yo. Itataas aking kamay at aking puso, namamangha sa pag-ibig mong wagas. Itataas, iaalay ang aking buhay, Diyos, ako'y sa'yo. Diyos, ako'y sa'yo. Ako'y sa'yo, Diyos, ako'y sa'yo. Oh, Diyos. Yes, Lord. Tataas namin, Panginoon, ang aming kamay, aming puso, O Diyos. Lord, maraming gagawin ang kaaway para mawala yung true discipleship sa puso namin. Pero Lord, patatagin niyo kami. Nawa, Panginoon, sa bawat bato ng kaaway sa amin, meron kaming pananggalang. At yun ay walang iba kundi ang inyong salita. Panginoon, kung kami man ay dumadaan din sa aming buhay na merong hindi pagkakaunawaan sa aming pamilya, hindi pagkakaunawaan sa mga kaibigan, kahit sino, Panginoon, na nagkakaroon kami, Lord, ng pag-aaway-away, hindi pagkakasundo. Panginoon, kung maaaring sa amin pa manggaling yung pagpapatawad, Lord, bigyan niyo kami ng lakas ng loob. Dahil ang pagpapatawad niyo, O Diyos, ay nariyan para sa amin. Turuan niyo kami din, Panginoon. Lumambot ang puso namin. Lord, yes, it's unfair. It is unfair. Hindi naman kami yung mali. Hindi naman kami. Minsan, hindi naman kami talagang gumawa ng masama. Pero ganun naman kayo, Lord eh. Tingin namin unfair, pero kami talaga ang unfair. Allow us, Lord, na makuha namin yung puso nyo sa pagpapatawad. Allow, Panginoon, na yung pag-ibig muli ang umikot sa aming pamilya. Kung meron, Lord, hindi pagkakaunawaan, kung merong mga salita na nabitawan, kung nasa panahon kami na hindi na kami nag-uusap-usap, Lord, palambutin nyo ang puso namin, pati ang puso nila. Hayaan mo ang pag-ibig nyo ang mang-ibabaw, Lord. Dahil gusto namin gawin, Panginoon, ang pinapagawa nyo sa amin. Salamat po sa aking mga kapatid, O Diyos. Allow us, Lord God, to really be a true disciple. Tulungan nyo kami sa devotions. Tulungan nyo kami, Lord, sa lahat ng pagsunod namin. Tinataas po namin kayo. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. At sa ating mga small groups, we have a question. Based on our discussion today,
which area do you feel needs improvement in your life? And what steps will you take to improve it? God bless your small group. See you again next week.